Hindi magiging rubber stamp o sunod-sunuran ang Senado. Iyan ang pangako ng bagong Senate President na si Senator Francis Cheese Escudero sa ilalim ng kanyang pamumuno. Pagtitiyak ni Senator Escudero, kanyang pananatilihin ang demokrasya sa Senado bilang isang institusyon. Ang bawat isang senador tatayong malaya pa rin. Hindi laban sa administrasyon, hindi laban sa kung sino mang grupo o partido, pero tatayo sa paningin niya at paniniwala niya na tama para sa ating bansa. Mahilig tumayo ito si Cheese Escudero. Sa bagay. Hindi. Naalala ko yun kasi nabanggit ni Amy, nagulat siya bakit may 12 billion na punta sa Comelec. Sabi niya baka sa Bicam ginargar yun. Ayun. Tingin ko sa sarili ko, imbis na leader ay tulay para mapag-abot ang Sabi ni IOU, ikaw Sir Banat, walang namang awayan si Palangga. Hindi ko po inaaway si Palangga. Ako po, nagsasabi lang ng katotohanan. Ngayon, wala akong pakialam kung sino ang tatamaan ng katotohanan. Kahit sino yan, wala akong pakialam. Okay? Hindi pangaaway ang pagsasabi ng katotohanan. Kasi kung pangaaway ang pagsasabi ng katotohanan, di ang utak na ganun ay utak na katulad ni Gadon. Di ba si Gadon sabi niya, kayo kasing mga DDS vlogger, inaway nyo si Bongbong Marcos. Kaya bumabagsak si BP Sara Duterte. Define away. Ang away po ba ay yung sabihin mo ang katotohanan? Pang-aaway na po yun? Hindi. Anong klaseng utak ang ganon? Yung pag sinabi mong, ay inaaway mo si Palangga. Ang tawag doon, Gadon Syndrome. Kaiba at magkaiba, tila hindi nagtutugma ng mga pananaw, opinyon at pangailangan. Katulad niyan. Hindi kita inaaway, Madam IOU, ha? Sinasabi ko lang ang katotohanan. Minsan talaga, minsan lang naman, hindi kadalasan. Minsan, masakit talaga pagka nakarinig ng katotohanan. Diba? Kasi ganyan sa bahay, diba? Minsan, feeling mo ang pogi-pogi mo na. Kunwari, lalabas ka kasi sabi ng nanay mo lagi sa'yo. O kaya sasabihin sa'yo ng nanay mo, ang ganda-ganda mo talaga, nak. Pwede kang pang Miss Universe. Pwede kang pang beauty contest. Ganon, sasabihin sa'yo ng nanay mo, di ba? Tapos paglabas mo, biglang may magsasabi sa'yo, ay, bakit ka pango? Yung tatay mo naman matangos ang ilong. Bakit pango ka? Magtataka nga yung bigla. Wait a minute. Iting mainit. Sabi ng nanay ko, maganda ako. Bakit ganon? Biglang pangit na pala ako. Kasi nga masakit sa ang katotohanan. IOU, Sir Banat, peace po tayo. I know, peace tayo. Actually, hindi lang peace, I love you pa. Supporter mo ako. I know naman, IOU. Kaya lang, yung iyong sinabi, yan po ay magandang halimbawa para sa mga ibang tao na nagsasabing nangaaway tayo. Tama naman yung sentimento mo. I love you. Una nang sinabi ni Senator Escudero na wala umanong kinalaman ang palasyo at kamara sa palit-liderato sa Senado. Samantala, ikinagulat naman ni Senator Nancy Binay nang malaman ng umano'y naging mitsa sa pagpapatalsik kay Senator Juan Miguel Big Zubiri bilang Senate President. Ito'y matapos sabihin ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa isang panayam na matagal na umanong may plano si Senator Jinggoy Estrada na patalsikin si Senator Zubiri bago pa man pumutok ang PIDEA leaks. Nabuhay lang umano ang planong kudeta nang magalit ang mga artistang senador o tinaguri ang Artista Block matapos umanong hindi payagan ni nooy Senate President Zubiri si Senator Ramon Bong Revilla na dumalo sa sesyon on. First of all, unang tinututulang ko dyan, ha? Bakit Artista Block lang ang meron sa Senado? Wala bang Vlogger Block dyan? Wala bang dyan? Vlogger Block sa Senado? Lagyan kaya natin. Hindi, biro lang. Eto na nga. So ang sinasabi si Binay, alam niyo naman.
friendship din ni Zubiri yan. O ngayon pinalalabas na kesyo nagsimula daw, matagal nang gustong palitan si sabi ni Bato gusto na daw, matagal nang gustong palitan si Zubiri ni Jinggoy. Naging trigger point daw yung inaway ni Zubiri at hindi pinayagan si Revilla. Magkaibigang, alam naman natin magkaibigan po ang mga artista dyan. Nandyan si Revilla, nandyan si Lito Lapid, nandyan si Jinggoy, nandyan si Robin, di ba? O malay nyo, dating yung panahon, nandyan si Banat Bay. Malay nyo lang naman. Biro lang Tapos, yun daw ang naging dahilan kaya napatadsik si Zubiri. Parang kinukulayan nila ngayon. Kasi nga, nabuking natin na hindi naman pala totoo yung sinasabi nila na kaya napatanggal dahil sa hindi sumunod sa utos. Okay. Eto, logic says. Eto lang kayo lang ang humusga. Logic says, kung ang dahilan ay si Bong Revilla, tapos matagal na palang gustong palitan ni Jinggoy si Zubiri, di sana si Jinggoy ang Senate President. If we will follow that kind of logic, if we will follow that kind of argument, bakit hindi si Jinggoy ang naging Senate President? Gets? Bakit si Chis Escudero? Na alam naman natin, si Chis Escudero ayaw sa Chacha. Yan ay mas malapit pa sa mga Duterte kaysa sa mga Marcos. Bakit si Chis? So, Madam Senator Binay, yung sinusubukan ninyong, hindi to bastos na word ito'y ginagamit talaga sa mga media, yung sinasalsal yung balita para lamang mailigtas natin yung ating kaibigan, hindi ho totoo yun. Tama mali. So sana ay medyo intindihin natin na malabo yung ganyang klaseng argumento. Kaya nga sana po minsan mag-isip-isip din po tayo kasi wag lamang po tayong papaloko. Tandaan ninyo wag niyo kakalimutan. Karamihan o madalas ang mga politiko ay meron huyang PhD sa Panloloko 101. Sabi nito isa, Boss Banat, i-ask ko lang, may limit ba ang pagiging Senate President? Paano ko mapilitan din si Escudero ilang linggo lang? Hindi natin alam. Vote of confidence yan Hindi yun ang totoo. Vote of confidence Merong humirit dito. Si Jinggoy ay hindi abogado. Bakit si Jinggoy ang ginawang pro tempore? Dahil yan ang reward niya sa Malacanang? Prove your argument. Kasi kung pipilit ninyo na Malacanang nga may kagagawa ng Senate, yung changes sa Senate, bakit pumabor si Bongo? Pumabor si Tolentino. Lahat ng tao ni Pangulong Duterte pumabor doon. Okay. Dilawan na ang mga Okay. Ay, bumaligtad na mga Duterte. Okay, sige. Ituloy niyo yung argument niyo. Ipagpilitan niyo. Sabi ni Isanodara, kay Batub daw po galing. Oo nga. Hindi niyo po ba kayo nakikinig? Kasasabi ko lang, kay Bato nga nang galing na ganon. Nagsimula daw noon pa si Jinggoy, tapos na-trigger lang yung kay
Revilla. Tama naman yun na medyo na-trigger, pero ang binabasag kong argumento dito ay galing ba sa Malacanang si Chis Escudero? Hindi ho. Lagi natin tatandaan yun. Bakit to kanyo? Kasi kung talagang ang Senado ang nagdikta, bakit to si Chis ang ilalagay na alam naman nating anti-tsa-tsa yan? Na pinarinig na natin dito Paulit-ulit na. Mga 100 beses na siguro. So ibig lamang pong sabihin, hindi talaga. Maaaring yun, na-trigger yun, nagalit yung ibang senador, inipon-ipon yung mga galit ng mga senador, mula pa dun sa galit nila noon, okay? Inipon, tapos dinagdagan pa ngayon. Okay. So feeling ko ganito nangyari. Matagal nang merong mga disapprove sa ginagawa ni Zubiri. Ngayon, nangyari pa yung kay Jinggoy at saka yung kay Revilla. So, kung nasakasakali lang, siguro nagkaroon ng pagkakataon. Tandaan ninyo si Chis Escudero sinabi niya matagal niya nang gusto. So, ibig sabihin, nagkaroon siya ng pagkakataon gamitin yung bagay na yun para makuha niya yung mga quote-unquote bata ng Malacanang ng mga senador. So, tinake niya yon for advantage. Eto, marami na. So, kunwari, marami na silang dissatisfied sa kay Zubiri. Nadagdagan pa. Kunin pa natin yung iba. Tandaan nyo kasi, numero yan Paramihan na numero dyan. So, tumagdag sila. Marami na tayo. Okay na. Sipain na natin. Kumbaga, sabi nga nito ni QYAIG, na puno na sila, tama na ang time na nag-agree ng yun. Maaring inipo na nila. Tinake advantage nga nila. Pero definitely not only because dahil lang doon sa paa. Ikaw naman, Nancy Binay, kumakasalsal ka ng balita. Dahil sa kanyang foot injury. Tinawag itong medyo weird ng senadora dahil sa dinami-rami umanong conspiracy theories kaugnay ng balasahan sa Senado, isang paalang-palaan niya ang dahilan ng pagsipa kay Senator Zubiri mula sa Senate presidency. At sa tingin nyo ganun kababaw ang mga senador dahil lang sa paa? Unless may foot fetish yan, pero dahil lang doon, para namang napaka nitong ganitong balita, pang palangga lang yung mga ganitong balita Hindi, alam mo yung mga ganitong balita, pang palangga, pang chismosa lang yan Kung totoo ito, hirit ni Senator Binay, masasabing best foot forward ang ginawa ng mga senador sa pagpapaalis kay Senator Zubiri sa pwesto. Nanindigan si Senator Binay na kasama sa mga pumanig kay Senator Zubiri na magiging mapanuri ang kanilang grupo na tinaguriang Solid 7. Sagot naman ni Senator Revilla, mag-move forward na lang. Anya, maaaring isa ang insidente sa naging dahilan ng palit-liderato, ngunit marami na umunong problema bago pa ito mangyari. Ganda na sinabi ni Marilu Torrejos. Ibig sabihin, atin ng Senado, taliwas sa gustong iparating ng nasa palasyo, dun sa picture. Galing man ang gading mo ni Marilu Torrejos. Palakpakan naman natin si Marilu. Tama yun. Kasi yun ang ginagawa ng Malacanang para lang masabing kaamin ng Senado. Diba? Una naman nang itinanggi ni Senator Estrada na siya ang nasa likod ng pagpapatalsik kay Senator Zubiri. Kasunod ng ligodon sa Senado, pag-uusapan pa muna ng grupo ni Senator Zubiri kung mananatiling independent. Nadinig niyo yun? Sorry, hindi ko na-mute yung mic. O aanib sa minority block. Pero paliwanag ni Senate President Escudero, sa ngayon, batay sa rules, itinuturing silang miyembro ng mayorya. Sa ngayon, adjourned na ang sesyon sa Senado at Kamara at nakatakdang bumalik sa Hulyo para sa pagbubukas ng 3rd regular session ng 19th Congress. Harleen Delgado, UNTV. Ay, si Harleen pala yun. Harleen! Ang buhay ko! Harleen! Huwag ka mag-alala, hindi kita pagpapalit kay Mayor Gu, Harleen.
Harleen, lipat ka na sa SMNI. Ako magpapasahod sa'yo. Co-host ka namin. and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo po. Anyway, so ayan na nga. So wag ho tayo maniniwala sa mga kwento-kwento lang ng kung sino-sino. At lagi tayong lagi tayong mapagmatsyag. Wag po tayong tanga.